Good day everyone. So recently, nirelease na yung new update ng Ilista system natin. So ano-ano bang mga bago? Meron na tayong POS mode, multiple products per transaction. Second is yung direct Bluetooth printer connection within the web app. Third is yung direct printing of labels and receipts. So no more using of flash labels na, para mas accessible na tayo, hindi na palipat-lipat ng app. So fourth is yung QR code scanning directly within the app. So hindi na natin kailangan lumabas ng system para i-open yung camera natin. Directly sa loob ni Ilista, meron na tayong option to open yung QR code scanning. So fifth is yung remittance recording. 6 is yung attendance. 7 yung pagpiprint ng mga older receipts. So kahit last month pa siya or 2 weeks ago, mapiprint na natin yung receipt nun if ever needed. Okay, let's start. So ano bang una nating dapat gawin? So sabi sa instructions natin, download Bluefy. So from previous browser na ginagamit natin na Safari, magta-transition tayo from Safari to Bluefy. So punta lang tayo kay App Store. Search natin si Bluefy Web BLE Browser. So, download natin siya. Okay? Once downloaded, so i-open natin si Bluefy. Punta lang tayo kay ilistahub.com. Then, log in natin yung account natin. Okay. Once log in, so mapapansin natin, nadagdagan yung mga buttons sa menu. So, these are the new features. Focus tayo sa POS mode. Okay, this is the POS mode. So, recently, yung transaction natin, ang ginagawa natin is one product, one transaction. So, now, pwede na tayong mag-add to cart. So, example, 12 volts cable, si audio optical cable. So, dalawang product. So, pwede na natin siya i-transact in one go. So, cash payment, wag muna tayong maglagay ng discounts. And hindi rin naman siya backdate. So, confirm ko lang yung payment. So, ayan. So, kung pupunta tayo ngayon sa orders, i-view natin yung order summary. So, makikita natin dalawang product in one transaction. Second is yung direct Bluetooth printer connection. So, dito sa menu, hanapin lang natin si settings. Then, pwede na tayong mag-connect directly sa printer. So, before that, ipapakita ko lang, we have two kinds of label. Una is yung sticker label natin. And yung pangalawa is yung receipt paper natin. So, for now, dito muna tayo sa printing ng labels. So, paano ba siya nilalagay sa printer? Again, ito yung printer natin. Facing forward yung label mismo. Huwag natin kakalimutan sikipan itong holder ng label natin para pantay palagi yung print natin. So, pinupush lang siya para i-hold niya. Hindi kumakalog yung paper natin. So, once na ilagay na natin yung papel, hold to on. Ayan, one click para lang ma-register natin yung paper. Ayan, since okay na siya, ang kailangan lang natin gawin is to connect yung printer. So, connect. Okay, make sure na naka-turn on pala yung Bluetooth natin sa mga iPads natin. So, connect printer. Ayan, madedetect naman agad ni iPad si printer. So, connect lang natin siya. Okay. Okay, punta tayo sa products. So, let's try printing labels na. Dito makikita agad natin na merong option to print label. Makikita natin dito may important reminder. So, basahin muna natin. Una is please click calibrate printer when the printer is newly turned on. So, bagong turned on yung printer natin, reset calibration state. Okay. Calibration state has been reset. So, okay na tayo. Second is turn off the printer whenever nagpipil tayo ng label. So, every time magpipil tayo ng label, kailangan natin i-turn off si printer.
Pangatlo, avoid pressing the printer button while it is in operating unless you are turning it on or turning it off. So, once naka-calibrate na siya, iwasan na natin pindutin to guys. Kasi once mapindot natin siya, yung calibration ng printer natin is nare-reset. So, kailangan ulit natin siyang i-turn off and i-turn on, then reset calibration state ulit para makapag-calibrate ulit yung printer natin. So, now, since pagka-open natin, nakalibrate na natin siya, ang kailangan lang natin gawin is to start printing. So, sample, print tayo ng isang label. Ayan, magno-notify siya na okay, I am calibrated. Then, magpiprint na siya nung isang label. So, mapapansin natin, centered to. Ngayon, kung meron tayong may experience na nag-overlap yung printing natin or hindi pantay, so meaning may mali tayong ginagawa. Ulitin lang natin. So now, since calibrated yung printer natin, kahit mag-print tayo ng iba-ibang products pa, so walang magiging problem. Example, print ulit tayo ng iba. So, 1 piece ulit. So, ayan, makikita natin. Tama yung placement ng label natin. Print pa tayo. 2 pieces. Okay, wala tayong nagiging problem. Nakikita naman natin. Ayun, sabi sa instruction, before natin i-tear out itong label, so kailangan muna natin patayin si printer. So, patayin muna natin. Hold to off. So, since patay na siya, hilahin lang natin ng konti. Then, tear. Ito na yung labels natin. So, now, magpiprint tayo. I-continue natin yung pagpiprint natin. Hold to on. Then, dito sa print label, naglagay na tayo ng button na connect printer. So, connect printer. Connected. Ayun. Magbo-blue yung LED light. So, once connected, again, since newly turned on yung printer natin, kailangan natin i-click si reset calibration state. Okay. Since nakalibrate na natin yung printer natin, ready na tayo mag-print ng label again. So, ayan, isang piraso print label. Sabi niya okay, calibrated ako. So, ayan, printed na siya. So, try ulit natin. Print pa tayo ng 2 piraso pa ng ibang product. Okay, so ayan guys. Again, balik lang tayo sa reminder. Una, every time ito-turn on natin yung printer natin, make sure na before tayo mag-start ng printing, makalibrate muna natin siya. Pangalawa, every time magte-tear out tayo ng papel, make sure na naka-turn off siya. Dito lang naman sa labels. So, make sure na naka-turn off siya. Pangatlo is avoid na natin i-click to once turned on na yung printer natin. Bakit? Kasi if accidentally maklik to, marirecalibrate yung printer natin. So, hindi natugma yung calibration ni iPad kay printer. So, try lang natin. Click ko siya once. Ayan. Makikita nyo, kakainin ulit kahit yung may mga printed na labels. So, dito pa lang, magkaka-problem na tayo. Next is yung QR code scanning directly within the web app. So, ano ba yun? Previously, kailangan natin i-kill yung browser, then punta tayo kay camera, then doon tayo nagpiprint ng mga labels natin. So now, hindi na natin kailangan lumabas ng browser. Directly dito kay Bluefy, makikita natin dito sa lower part ng menu, yung scan QR code option. So, click lang natin yon, then i-allow natin si system na gamitin yung camera nung device natin, then allow. So, let's say for example, ito yung QR code na i-scan natin. So, kailangan lang natin itutok ito dito sa camera. So, ayan. Once detected naman ni scanner, magbi-beep siya. So, allowed na tayo mag-create ng transaction. It's either add to cart or i-transact natin tong single product na to. So, kung meron tayong multiple products, add to cart lang. Then, yung next product, scan ulit lang natin yung QR code. So, example, ito yung ibang product. So, scan lang ulit natin siya. Ayan. So, then add to cart lang ulit tayo. And so on and so forth. So, kung isang product lang naman, scan tayo ng QR code.
And once beep, transact natin yung single product. Kung multiple products naman, scan lang ng QR code, add to cart. And yung another product, scan lang ulit ng QR code, then add to cart. Next is yung remittance recording natin. So, dito sa menu again, makikita natin yung remittances option. So, this feature is para ma-record lang natin yung daily remittance natin. So, optional naman to. It's either mag-record kayo through logbooks, yung sa mga existing logbooks natin, or if i-enforce naman ni owner na mag-record tayo ng remittances natin dito sa system natin, capable pa rin yung system natin i-handle yung records na yon. So, una, paano ba yung gagawin natin? Simple lang, add record. Pili tayo ng date, let's say today, September 30. So, anong bank, saan tayo nag-deposit? So, example BDO, magkano yung dineposit natin today? So, example 10,000. Sample reference number na gagamitin natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang. So, anong branch ba tayo nag-deposit? So, example, SM Bacoor. So, deposited by. So, sino yung nag-process nung remittance na to? So, example ako, Ian. So, save ko lang yung record. Then, instantly, nakasave na dito yung remittance natin for today. So, makikita nyo wala pa tong photos na ina-upload. So, soon, magre-release tayo ng kailangan natin i-upload yung remittance slip natin dito. Okay, next is yung attendance feature natin. So, dito ulit sa menu, attendance lang. So, ito, nag-work to. So, kailangan every stop na magka-clock in is merong account. So, kung i-implement natin na dito na yung magiging time in, time out ng lahat ng staffs natin. So, ang kailangan lang natin gawin is magkaroon ng account yung lahat ng staff na duty per specific store. So, log in lang nila sa ilistahub.com yung accounts nila. Then, click clock in lang. So, ayan, clock in. And once click, magkakaroon ng status dito na clocked in. So, yung time in natin is 1:09 PM. Then, later on, let's say, mag-out na tayo after 8 hours or 9 hours or 10 hours. Kailangan lang natin i-click yung clock out. And so, recorded tayo today na time in natin is 1:09. Time out natin is 1:09. Yung total hours of working natin today is recorded din. Tapos, completed. Yun lang guys. So again, kailangan lahat ng staff before natin gamitin yung feature na to is merong kanya-kanyang account. Since indicated dito yung name, kung sino yung nag-clock in na staff, and visible ito sa owner and managers. So every time magka-clock in tayo, make sure na tama yung account natin. Personal account natin yung ginagamit natin. Last is printing yung mga old receipts. So, kung meron tayong transaction na kailangan balikan and ipiprint natin dapat yung receipt ng transaction na yon. So, paano na ba gagawin natin doon? First, syempre, turn off muna natin yung printer. Palitan natin siya ng papel since ang nakakabit dito ngayon is yung label sticker natin. So, tanggalin lang natin si label sticker. Luwagan natin yung paper holder. So, ito yung thermal label natin. So, ikabit lang natin siya sa printer. Hold to on. And then, one click lang para ma-register natin yung paper na nilagay natin. This time, sa printing ng receipt, hindi na natin kailangan mag-calibrate. Ginagawa lang natin siya, yung calibration, para sa mga label stickers natin. So, since nandito na yung thermal paper natin, mag-print tayo ng previously transactions na recorded sa system natin. So, click orders. So, eto, example, transaction to nung September 27, 2025, 6:13 PM. So, gusto kong i-print yung receipt niya. So, dito, makikita natin, merong button na print receipt. So, ayan, click lang natin print receipt. Then,
print customer copy or staff copy. So, may option tayo to print yung customer copy or staff copy.